Isang magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Bago po tayo mag-umpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga manonood sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at paki-press ng notification bell para laging updated sa mga next videos. Maraming salamat po. Ibahagi ko muna ang isang inahin dito na mahigit 2 buwan ng buntis. Nalampasan na niya ang 2 monitoring period na 18 to 21 days at 39 to 42 days dahil walang rihit na nangyari at positive na pong buntis. Ang episode natin ngayon ay para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng mga inahin para sa pagkakaroon ng mga piglets. Kailangan malaman natin ang mga basic lang patungkol sa pagrihit ng mga inahin pagkatapos masemilyahan sa natural o artificial na pamamaraan. Mahalaga ito para hindi mapupunta sa wala ang hirap natin sa pag-aalaga at gastos sa pagkain. Karamihan po kasi sa mga baguhan ay kapag nasemilyahan na ay hahayaan na lang o hindi na minomonitor kung nagtagumpay ba ang pagpabulog o AI. Minsan habang tumatagal ay malalaman na lang na hindi pala buntis dahil sa mga kadahilanang walang idea sa mga nangyayari sa kanilang mga alagang inahin pagkatapos masemilyahan. Una sa lahat ay dapat marunong tayong tumingin sa mga senyales ng paglalandi at ito ay mga basic lamang. Ang mga iilang mga senyales ay ang mga sumusunod. Bago ko makalimutan, ay talakayin na muna natin ang pagkakaiba ng heat at rehit. Kung iisipin natin ay parehas lang sila na ang kahulugan sa wika natin ay paglalandi. Pero kailangan natin malaman ang tunay na kahulugan para hindi tayo malito. Ang heat ay ang paglalandi ng mga babaeng baboy na nagaganap sa ika-18 to 21 days na tinatawag na estrus period at regular cycle na po ito. Sa stage na ito ay hindi pa nasemilyahan, barako man o AI. Habang ang rihit ay paglalandi rin pero nasemilyahan na, meaning nasa proseso na o posible na siyang magbuntis. Sa uulitin ang heat ay hindi pa nasemilyahan, at ang rihit ay nasemilyahan na pero umulit sa paglalandi. Dahil may idea na tayo sa mga senyales ng paglalandi, kapag nabulugan na ang inahin, dapat po ay gagawa tayo ng record sa kalendaryo at umpisahan na magbilang ng 18 to 21 days kung may rihit at ito ang unang pag-monitor. Ang pangalawang monitoring period ay sa ika-39 to 42 days kung may mga senyales din. Kapag nalampasan ang nabanggit na mga monitoring period at walang mga senyales ng rehit ay masasabi na natin na buntis. Dito na po madalas na napapabayaan ng ibang nag-aalaga kapag hindi nabantayan ang pagrihit ng inahin. Habang lumilipas ang mga araw ay magtataka na lang na hindi pala nabuntis, hindi na-develop ang tiyan o may kaliitan, at biglang nakikitaan ng mga senyales na paglalandi at iba pa. Dito pa lang ay malaking kawalan na sa atin, ang mga nasayang na panahon, pakain at iba pa, ang masaklap pa ay pinaabot ng mahigit 3 buwan. Ang punto ko lang po ay dapat sa maagang panahon pa ay malaman natin ang pagrihit para mabigyan agad ng pansin kung may problema at di naaabot ng ilang buwan. Huwag lang po tayong magpakampante at makontento na nasemilyahan na, at sa pisikal na kaanyuhan na buntis dahil sa ating mga nakikita katulad ng paglaki ng tiyan at iba pa, dahil maaari rin tayong magkamali sa tingin. Ang pinakamahalagang batayan ay ang nabanggit na mga monitoring period at matuklasan ang mga senyales na rihit. Kung walang rihit ay mataas na ang porsyento na buntis na ang alaga. Maliban na lang kung nagkaroon ng mga di inaasahang pangyayari katulad ng nakunan, at iba pang mga di inaasahang kadahilanan habang nagbubuntis. Normal lang po na ma-excite at kabahan sa pag-aalaga, kaya nagbabahagi po tayo ng mga simpleng kaalaman, matuto at i-apply natin dahil mas mahirap po ang maghintay sa wala. Kaya ugaliin natin na alamin ang mga senyales ng rihit sa mas maagang panahon para alam natin ang mga susunod na mga hakbang. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.